Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong may mga pagdududa po sa isang executive order ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Kasi nag-aalanganin po sila. Baka sabi nila hindi sapat yung nilalaman ng EO74, may ambiguity, may kakulangan, may discrepancy o whatever you called it. Kaya marami pong nagdududa. Baka hindi sapat yan. Oo. At the same time, isasama natin dito mga kababayan, ito pong isang witness diyan po, o witness o resource person diyan po sa Quadcom, nakalabas po ng bansang Pilipinas, no? So, hindi natin alam ang dahilan paano siya nakalabas ng Pilipinas, pero mukhang na-stop po siya, no? Mukhang yung powers ni Kibuloy umabot hanggang doon. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out po sa lahat ng ating channel members. Special shout out po sa lahat ng ating OFWs, mga men and women in uniform, frontliners at mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa lahat ng tumutulong sa ating channel, yung pong hindi bumibitaw. And may God bless us all, may God bless our country, and God bless the Marcos administration. So unahin natin mga kababayan, ito pong ulat sa ABS-CBN. Na sinabi ko sa inyo kanina, marami pong nagdududa sa EO na ginawa ng ating Pangulong Marcos Jr. So ito po, Marcos Jr. on Pogo ban. EO is sufficient. O, ano po ba yung EO na yan, no? Kasi po, inulit po ng Pangulong Marcos base doon sa kanyang SONA, yung huling SONA niya, na ang Pogo po ay ban na. Hanggang December 31 na lang sila. So nung nagsalita ang Pangulo, it was June ba yun? 6 months na lang, di ba? So naghahanda na itong mga to. Whether illegal or legal, wala na po yan. Mawawala na ang Pogo, saka yung mga ibang IGL. No? Ito po, President Marcos Jr. has maintained that all forms of Pogo are officially banned in the Philippines. The President issued the clarification on Monday as he addressed concerns over his executive order formalizing the Pogo ban. Ano po yung EO number niya? Executive Order number 74. Oo. It's the nature of the operation we are banning. It's not because it is under Philippine Amusement and Gaming Corporation. Pagcor or not, ayun po ang sabi ni Pangulo. Basta't sinabi, basta Pogo yan, basta't ganyan ang lisensya nila, it's banned. O, anong mahirap intindihin doon? Ha? Earlier, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros questioned the alleged loopholes in EO74. Si Hontiveros naman pala. Citing a section that exclude online gamings of chance conducted in PAGCOR-operated casinos, licensed casinos, or integrated resorts with junket agreements. Ibig sabihin ba nito, pwedeng magpatakbo ng Pogo sa mga casino gaya ng City of Dreams, gaya ng Pontano, o kahit sa mga resorts na may mga casino sa loob? Sabi ni Hontiveros. She also underscored the need to pass a law for a meaningful, clear, unequivocal, and comprehensive ban. Pero ano ang sabi ng Pangulo? Naninindigan? The EO is sufficient. Kaya walang duda na. Kung ano ang sinabi ng Pangulo, sundin ninyo. Ban. Kung yan ang nakalagay sa lisensya nila, Pogo sila, ban sila. Ayun po ang sabi dito sa ulat ng ABS-CBN. Kaya, huwag ka nang magreklamo. Ha? Ikaw, Hontiveros. Huwag na. Ha? Kaya, kung iisipin ninyo, kung ano yung sinulat doon sa EO, huwag mo nang i-twist, no?
pinaliwanag na sa inyo, kung gusto mo Hontiveros, ipalinaw mo maigi doon sa nagsulat ng batas na yan, batas na yan, hindi po batas, ng order na yan, pumunta ka sa Malacanang, kausapin nyo si Bersamin o sila JPE, mga legal luminaries yan. Pero ang naninindigan po ang Pangulo na ban ang Pogo. Kung yan ang lisensya nyo, yan ang nature ninyo, ng whatever business you have there, yan ang tingin nila, ban kayo. Wala nang ano-ano pa. Okay? So, wala na dapat magduda. Okay? So, next, punta tayo dito kay Garma. No? Ito pong si PCSO chairman dati at retired Colonel Royina Garma. Di ba, alam nyo naman, resource person yan at witness sa Quadcom. After malip ang kanyang contempt order, no? Ayun. Tumakas o pinatakas? Nahuli po siya. Diyan po sa San Francisco. No? Pagdating niya ng San Francisco, nadetine sila, no, ng immigration officer. Bakit? Royina Garma detained in California for canceled visa. Sabi po ng DOJ at DILG. Yan po yung article sa GMA News. Alam niya namang canceled ang visa niya. Sinabi niya yan di ba sa hearing, na yung galing siya ng Japan, doon pa lang sa Japan, na-cancelled na ang kanyang US visa. Siguro pinakancel dahil natunugan nga na yung time niya na bilang PCSO chairperson dahil nga sa pagkakapatay kay Police General ba? Tama po ba? Correct me if I'm wrong. Kay General Barayuga at PCSO employee. Parang sila po ang suspect doon, si Garma. Kaya ayun siguro, kaya na-cancel yung kanyang visa, baka tumatakas siya. O kaso, nagpumilit pa rin siya, maski na alam niya na canceled ang US visa niya. Kasama niya ang kanyang anak, no? Dumating sila sa Francisco noong November 7. Di ba? Ngayon, ipinag-uutos po ni DOJ Secretary Remulla na siya ay pauwiin din. Ito po ang sabi dito. Inuutusan po ni Secretary Remulla ang Immigration Commissioner. Immigration Commissioner, bago to, si Joel Biado, na i-facilitate yung return ni Garma dito sa Pilipinas. It is fervently hoped that despite the lifting of her contempt order by Congress and due to the pending investigation of the matters arising from the congressional hearings, she will still be willing to cooperate and collaborate with the Philippine government, sabi ni DOJ. Biruin nyo yan, nakatakas sila, no? Kaya po yan nakatakas o nakaalis. Wala naman po siyang hold departure order. Wala pa po siyang kaso sa korte. Ang sabi nga nila, sabi ni SOJ Remulla, magkakaroon lang ng hold departure yan kung meron na siyang pending cases, no? O di kaya may wanted na siya, hold departure na siya. Pero wala po, baka lookout bulletin lang, alamin lang kung saan sila pumunta. Ayun, nakalabas. Pero wala rin pong kakayanan, sabi ni SOJ, ang mga immigration natin na malaman na canceled o hindi yung visa mo. Kasi hindi naman daw po sila connected sa database ng mga visas ng mga iba't ibang bansa. Yun lang. O yan, another loophole. Dapat kay Commissioner Biado ng Immigration, yan ang i-propose mo. They grant you access. O di kaya pag connecta mo lang gano'n nung kanilang visa, passport, magpa-plug na kagad o cancel ang visa nito sa ganitong country. Ganon. Di ba? Eto pa. In a media briefing, Interior Secretary John Vic Remulla, si DILG, said Garma and her daughter were plugged as their visas were canceled. In the course of the hearings ng Senate, her visa was canceled. So nagbabaka sakali ata siya na pumunta doon, dumating siya sa Amerika. Ang US Immigration, ang USINS, ang nag-plug sa kanya. Detained sila and they are in the process of being sent home here. Wala na. Back here in the Philippines. Sabi po ni DILG Secretary, the two women are expected to be flown to the country on Wednesday.
nag-coordinate na ang Bureau of Immigration at ang INS doon, yung Immigration and Naturalization Services. Pagdating dito, dediretso sila balik sa Senate kasi Senate witness yan eh. Oo. She's actually not been charged with any crime. She's actually a state witness. Oh, so wala siyang hold departure. So she has to be detained again in the Senate. Ayan. Meanwhile, Justice Secretary Mulya clarified that Garma is not mandated to stay with the government upon her return to the country. She can, but we will offer her protection and we will make sure that she is in contact with us because we have to avoid incidents like this. O yung pagtakas-takas o di kaya yung, alam nyo na, threat sa buhay niya. Eto pa, he said that the government will study if Garma can become a state witness. Pag-aaralan pa yan eh. Kasi maraming anggulo yung mga kasong yon. O, tama naman. Tama po yung sinasabi ni DOJ. So, pag-aralan nyo po mabuti. Okay? So, yan po. No? Poprotektahan daw siya. Pero hindi naman daw po siya obligated na mag-stay sa facilities no ng gobyerno. Pero diretso ng Senate, sabi. Ngayon, kung gagawin siyang witness talaga, pag-aaralan pa. Okay, yung state witness, gagamitin lang siya sa mga hearing. Pero hindi pa siya officially witness ng DOJ. Okay? So, yan po, no, mga kababayan. Eto pa. Ha? Idadagdag natin ito, ang sinabi ni Barbers tungkol kay Garma. Oh. Mukhang na blindsided din dito sila Barbers. Oh. Manila Bulletin. Barbers, Quadcom told Garma to be available if she's needed in hearings. Oh, ayan. Pinagsabihan daw si Garma. Baka hindi alam ni Barbers na wala sa Pilipinas si Garma. Pero babalik na po ng November 13. Ibabalik daw po siya. No? House Quad Committee Overall Chairman Surigao del Norte 2nd District Ace Barbers expect retired Police Colonel Garma to make a return as witness should her name come up again in the investigation. Ayan. Barbers had to say this Tuesday as he expressed surprise over reports that Garma, na-surprise yan, hindi niya alam. Binay mo yung blindsided. Hindi, wala man lang nagsabi sa kanila. Yung Bureau of Immigration, hindi man lang sinabi na, hoy, si Garma, mga quadmen, nakaalis na po. Wala man lang nagsabi. November 7 yun, ha? The witness who made the biggest inquiry have already left the country. Oh, nandyan siya nung huling hearing namin. Oh, kailan ba yung huling hearing ninyo? Ba di ba nung A7? Oh, nung A7 kayo huling nag-hearing, nandun pa siya. Siguro after that, lipad na. Oh, di ba? Kaya, nagtataka lang siya. Oh, the Philippine National Police would later confirm Tuesday afternoon that Garma was arrested in Los Angeles in the United States. Kailan lang nila nalaman? 'Di ba? 11 o Tuesday 12, isang linggo, almost 7 dumating si Garma. Nung Huwebes napalautan. 'Di ba? Buti na lang matinik yung INS dito. Anong sabi ni Barbers? Well, we advise them na kapag kinakailangan sila ay kailangan na mag-attend sila. Oo, yan. Barber says that while the Quadcom has moved on from 2020 assassination of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, where Garma has been tagged in, there's always the possibility that she will be referenced again by another resource person. We will have to invite them so that bigyan din sila ng pagkakataon na magkaharap sila yung nag-aakusa at saka yung inaakusahan. Oo. Barber said in the presser that he had no information about Garma's trip. Oh, na blindsided talaga itong mga to. Wala naman ito. Ano ba naman kayo? Ay, nako, kayong mga congressman talaga, kaya minsan napupulaan kayo eh. Okay? So, yan lang po mga kababayan. Marami pa dito tungkol kay Garma, pero antayin na lang natin kung maibabalik nga siya. Probably, siguro, on the way na yan dyan. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.